May 7 bagay na kayang baguhin ang direksyon ng buhay mo sa isang taon. Hindi ito tungkol sa bilis kundi sa tamang direksyon. Marami ang abala ngunit kakaunti ang tunay na umuusad. Ang pagitan ng ingay at pag-angat ay tahimik na disiplina. Ang taong marunong pumili ng focus ay bihirang matalo ng kaguluhan. Sa panahon na lahat ay humihila ng atensyon mo, may iilang prinsipyo lamang na dapat panghawakan. Ang stoic na landas ay hindi umaasa sa swerte kundi sa kontrol. Dito nagsisimula ang tunay na pag-asenso. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang kalidad ng buhay ay direktang kaugnay ng kalidad ng mga gawain na inuulit araw-araw. Ang karunungang ito ay simple, ngunit mabigat sa responsibilidad. Ang tanong ay kung handa kang mamuhay ayon dito. Ang taong may malinaw na pamantayan ay hindi basta nadadala ng emosyon. Ang lakas ay hindi palaging maingay, at ang disiplina ay hindi palaging nakikita. Sa likod ng bawat tahimik na tagumpay ay may malinaw na focus. Ito ang uri ng lakas na tumatagal kahit magbago ang panahon. Sa video na ito ilalatag ang 7 focus na may kakayahang patibayin ang isip at pagkatao. Hindi ito mga uso, kundi mga haliging nasubok ng panahon. Kapag ang pansin ay nasa tama, ang progreso ay sumusunod. Manatili hanggang dulo at hayaang ang mga prinsipyong ito ang humubog sa susunod mong hakbang. Number 1, ganap na kontrol sa sarili. Ang pundasyong ito ang pinagmumulan ng lahat ng anyo ng pag-asenso na tumatagal kahit magbago ang panahon at sitwasyon. Kapag walang kontrol ang isip, madaling agawin ng emosyon ang direksyon ng buhay at ilihis ito palayo sa tamang landas. Sa pananaw ng Stoic, ang bugso ng damdamin ay pansamantala at hindi dapat maging gabay ng kilos. Mas pinipili ang pagkilos ayon sa mga prinsipyong matibay at napatunayan na ng karanasan at panahon. Sa ganitong ugat umuusbong ang tahimik, ngunit matibay na lakas na hindi kayang yumanig ng kaguluhan. Ang araw-araw na disiplina ang unang anyo ng kapangyarihan na may malalim na epekto sa pagkatao. Hindi ito lantad sa paningin ng marami at hindi rin naghahangad ng pagkilala o papuri. Isinasagawa ang disiplina sa mga sandaling walang nakakakita at walang umaapresya. Sa mga oras na may sapat na dahilan para sumuko, mas pinipiling manatili sa tamang kilos at asal. Sa prosesong ito, unti-unting hinuhubog ang matatag at maaasahang pagkatao na kayang tumagal sa pagsubok. Maraming tao ang bumabagsak, hindi dahil kulang sa kakayahan, talino o pagkakataon. Ang tunay na dahilan ay kakulangan sa pagpipigil sa sarili. Kapag emosyon ang nangingibabaw, ang isang maling kilos na inuulit araw-araw ay dahan-dahang nagiging ugali. Sa paglipas ng panahon, ang ugali ay nagiging karakter na mahirap nang baguhin. Mula sa karakter nagmumula ang direksyon at magiging bunga ng buong buhay. Ang kontrol sa sarili ay malinaw na pagpili ng pangmatagalang kapakinabangan kaysa panandaliang aliw na mabilis maglaho. Hindi lahat ng nagbibigay saya sa kasalukuyan ay may dalang tunay na halaga sa hinaharap. Hindi rin lahat ng mabigat at mahirap ay hadlang sa pag-unlad ng isip at pagkatao. Ang pagtitiis ngayon ay nagiging puhunan para sa mas malawak na kalayaan at katahimikan sa mga darating na taon. Sa ganitong landas naglalakad ang taong may malinaw na pananaw, malinaw na layunin at matibay na loob. Kapag hawak ang sarili ang mundo, ay nagkakaroon ng malinaw na hangganan. Ang opinyon ng iba ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan sa mga desisyon at hakbang. Ang bawat sitwasyon ay nagiging hamon na maaaring paghandaan at lampasan, hindi sentensya na basta tatanggapin. Sa bawat pagsubok, ang tugon ay nagmumula sa sariling prinsipyo at hindi sa takot o galit. Dito nagmumula ang tunay at pangmatagalang pag-asenso na hindi nakasalalay sa swerte o tsamba. Number 2, malinaw na paghihiwalay ng kontrol at hindi kontrolado. Ang malinaw na pag-unawa sa saklaw ng kontrol ang nagiging ugat ng katahimikan at tibay ng loob. Kapag inuubos ang lakas sa mga bagay na hindi kayang baguhin ng isip, ay mabilis mapagod at malito. Sa pananaw ng Stoic, ang karunungan ay nagsisimula sa tamang paglalagyan ng enerhiya. Mas pinipiling ito ng lakas sa sariling kilos pa siya at asal na tunay na napamamahalaan. Sa ganitong pagtingin, nababawasan ang ingay at lumilinaw ang direksyon ng buhay.
Ang sariling reaksyon, ang tunay na teritoryo ng kapangyarihan ng isang tao. Ang opinyon ng iba ang takbo ng mundo at ang resulta ng maraming bagay ay wala sa ganap na kontrol. Kapag malinaw ang hangganang ito ang emosyon, ay hindi na basta hinihila ng bawat pangyayari. Ang galit at pagkabalisa ay unti-unting nawawala dahil wala ng maling inaasahan. Sa halip ang loob ay nananatiling matatag kahit magulo at pabago-bago ang paligid. Maraming tao ang nauubos dahil pilit kinokontrol ang mga bagay na hindi naman kanila. Ang bunga nito ay pagkapagod na walang kapalit at sama ng loob na walang patutunguhan. Sa stoic na landas ang pagtanggap ay hindi pagsuko kundi malinaw na pagkilala sa realidad. Ang pagtanggap ay nagbibigay ng espasyo upang makakilos ng mas maayos at mas epektibo. Mula sa puntong ito, nagsisimulang mabuo ang tunay na kapanatagan. Ang pagtuon sa kontrolado ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa bawat araw. Ang pansin ay inilalagay sa pagpapabuti ng sarili, hindi sa paninisi o paghahambing. Ang bawat kilos ay nagiging sinasadya at hindi bunga ng emosyon. Ang progreso ay masusukat dahil malinaw ang pamantayan at layunin. Sa ganitong paraan ng buhay ay nagiging mas simple ngunit mas may lalim. Kapag tinanggap ang hangganan ng kontrol ang isip, ay nagiging mas payapa at buo. Ang problema ay nagiging gawain na maaring harapin hindi pasaning emosyonal. Ang kabiguan ay nagiging aral na nagpapalakas, hindi sugat na paulit-ulit binubuksan. Ang tagumpay ay tinatanggap ng may kababaang loob at hindi pagmamataas. Dito nahuhubog ang lakas na hindi kayang yumanig ng kapalaran o opinyon ng mundo. Number 3, pagpapahalaga sa oras at panahon. Ang bawat sandali ay yaman na hindi na maibabalik at ang wastong paggamit nito ay nagtatakda ng direksyon ng ating buhay. Kapag pinahalagahan natin ang bawat minuto, nagiging malinaw ang ating layunin at nakikita natin ang tunay na mahalaga sa pag-unlad. Ang oras ay hindi naghihintay at ang bawat pagkaantala ay nagiiwan ng puwang para sa panghihinayang sa hinaharap. Ang wastong paglalaan ng panahon ay pundasyon ng disiplina at karunungan na nagtataguyod ng mas matatag na pagkatao. Seneca ay nagsabi na ang oras ay buhay at ang nasasayang na sandali ay nasasayang ang buong buhay. Ang pagpapahalaga sa oras ay higit pa sa pamamahala ng gawain. Ito ay pagtutok sa bagay na nagbibigay halaga sa ating buhay. Kapag nauunawaan natin ang limitasyon ng bawat sandali, nagiging mas maingat tayo sa desisyon at mas pinipili ang makabuluhang bagay. Hindi dapat lumipas ang araw ng walang saysay sapagkat ang walang kabuluhang pagkilos ay nagiiwan ng panghihinayang. Ang karunungan ay natututo mula sa oras at ang pagtanggap sa limitasyon nito ay nagbubukas ng pinto sa malinaw na pag-iisip. Si Marcus Aurelius ay nagsabi na bawat sandali ay pagkakataon upang mamuhay ng may karunungan. Kapag nauunawaan ang kahalagahan ng oras, natututo ang tao na mamuhay ng may intensyon at hindi pabaya sa walang saysay na bagay. Ang bawat minuto ay may potensyal na magdala ng tagumpay o pagkatalo. At ang wastong paggamit nito ay nagtatakda ng direksyon ng ating buhay. Ang wastong paggamit ng oras ay pundasyon ng matatag na pagkatao at malinaw na pag-iisip. Ang disiplina sa oras ay nagpalalakas ng loob at pagpapatalino sa sarili sa bawat hakbang. Si Epictetus ay nagpaalala na hindi ang haba ng taon ang mahalaga, kundi kung paano mo ginugol ang bawat araw. Ang oras ay salamin ng ating pagpapahalaga sa buhay, at bawat sandali na ginugol ng may layunin ay nagiiwan ng bakas ng karunungan. Kapag ginugol natin ang sandali ng may intensyon, nagiging mas makabuluhan ang ating pagunlad at karanasan. Ang bawat hakbang na may direksyon ay nagtuturo sa atin ng disiplina at kakayahang harapin ang hamon ng may kapanatagan. Ang pagtutok sa mahahalaga kaysa sa distraksyon ay nagbubukas ng pinto sa tunay na karunungan. Number 4, pagpapaunlad ng katahimikan ng isip. Ang katahimikan ng isip ay hindi kawalan ng damdamin kundi kakayahang manatiling kalmado kahit sa gitna ng kaguluhan at hamon. Kapag natutunan nating pamahalaan ang emosyon at hindi hayaan kontrolin tayo ng galit o takot, nagiging mas malinaw at matatag ang ating mga desisyon. Ang kapayapaan ng isip ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo at tumutulong harapin ang problema ng may tapang at karunungan. Ang pagpapaunlad ng katahimikan ay pundasyon ng disiplina sa sarili at nagpapalakas ng loob sa bawat hakbang sa buhay.
Si Marcus Aurelius ay nagsabi na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa kontrol sa isip at hindi sa panlabas na bagay. Ang katahimikan ng isip ay nagmumula sa pagtanggap ng mga bagay na hindi natin kontrolado habang buong tapang hinaharap ang kaya nating baguhin. Kapag nanatili tayong mahinahon sa kaguluhan, mas nagiging malinaw ang ating desisyon at mas tumitibay ang ating karakter. Ang disiplina sa isip ay proteksyon laban sa stress at pagkabalisa at nagbubukas ng pinto sa mas malinaw na pananaw sa buhay. Ang bawat araw na pinapalakas natin ang isip at pinapanatili ang kapayapaan nito ay nagdadala ng mas matatag na pagkatao. Si Epictetus ay nagsabi na ang katahimikan ng isip ay hindi nakukuha sa panlabas na bagay, kundi sa sariling pananaw at kontrol sa sarili. Kapag naunawaan ang kahalagahan ng katahimikan, natututo ang tao na harapin ang hamon ng may tiwala sa sarili at malinaw na layunin. Ang bawat sandali ng kapayapaan ng isip ay nagbibigay lakas upang gumawa ng tamang hakbang at humarap sa pagsubok ng may kapanatagan. Ang katahimikan ay nagtuturo ng tunay na disiplina at karunungan at tumutulong maiwasan ang mga aksyon na walang saysay. Kapag nakatutok tayo sa pagpapalakas ng isip kaysa sa labis na distraksyon, nagiging malinaw ang direksyon ng buhay at mas makabuluhan ang karanasan. Number 5. Pagtutok sa kalusugan ng katawan at isip. Ang kalusugan ng katawan at isip ay pundasyon ng matagumpay at makabuluhang buhay. Sapagkat kapag maayos ang isa, mas nagiging handa tayo sa anumang hamon. Kapag binibigyang pansin natin ang pisikal at mental na kalagayan, nagkakaroon tayo ng enerhiya at malinaw na pag-iisip para sa tamang desisyon at aksyon. Ang katawan at isip ay magkaugnay at ang pangangalaga sa isa ay nagdudulot ng balanseng lakas at katahimikan sa kalooban. Ang disiplina sa pagkain, ehersisyo at mental na pag-aalaga ay nagtuturo sa atin ng pasensya at determinasyon sa lahat ng aspeto ng buhay. Si Epictetus ay nagsabi na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kayabangan, kundi tanda ng karunungan at respeto sa buhay na ipinagkaloob sa atin. Ang pagtutok sa kalusugan ay higit pa sa pisikal na anyo. Ito ay paghubog ng kakayahan upang mas maayos nating harapin ang hamon at oportunidad ng buhay. Kapag pinapalakas ang katawan, mas nagiging matibay tayo sa stress at mas may kakayahang panatilihin ang katahimikan ng isip sa kabila ng kaguluhan. Ang wastong pahinga at balanseng gawain ay nagbibigay daan sa mas malinaw na pag-iisip at mas mataas na produktibidad sa bawat hakbang. Kapag iniingatan natin ang ating katawan at isip, nagiging mas handa tayo sa pag-abot ng ating layunin at sa pagtanggap ng mga pagsubok ng may tapang. Si Marcus Aurelius ay nagsabi na ang malusog na katawan at isip ay sandigan ng karunungan at kapayapaan sa loob ng sarili. Ang pangangalaga sa sarili ay hindi lamang pisikal na gawain kundi disiplina ng isip at puso upang mas mapahalagahan ang bawat sandali at hakbang sa buhay. Kapag naiintindihan natin ang kahalagahan ng kalusugan, mas nagiging responsable tayo sa ating mga desisyon at nakakaiwas sa kapahamakan at pagkaantala ng tagumpay. Ang katawan at isip na maayos ay nagbibigay lakas sa ating determinasyon at nagtuturo ng katatagan sa harap ng mga pagsubok. Ang bawat hakbang tungo sa pagpapaunlad ng kalusugan ay nagtuturo ng disiplina, pasensya at pagpapahalaga sa sarili. Number 6. Pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan. Ang kaalaman at kakayahan ay nagbibigay lakas sa bawat desisyon at aksyon at nagsisilbing gabay upang mas maayos nating harapin ang hamon ng buhay. Kapag patuloy tayong natututo at nag-iensayo, nagiging mas handa tayo sa mga pagbabago at mas malinaw ang ating direksyon sa pag-unlad. Ang pag-aaral at pagsasanay ay hindi lamang tungkol sa impormasyon, kundi sa paghubog ng disiplina, pasensya at kakayahang mag-isip ng malalim. Ang pagpapalawak ng kakayahan ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad at nagtuturo sa atin na maging mas responsable at maalam sa ating mga hakbang. Si Seneca ay nagsabi na ang paglinang ng isip at kakayahan ay tanda ng tunay na kalayaan at karunungan sa buhay. Ang patuloy na pag-aaral ay hindi nagtatapos sa paaralan kundi sa bawat karanasan at hamon na ating hinaharap sa araw-araw. Kapag pinapahalagahan natin ang sariling pag-unlad, nagiging mas malinaw ang ating layunin
at mas napapalakas ang ating kakayahang umangkop sa pagbabago. Ang kaalaman ay nagbibigay ng liwanag sa isipan at ang kakayahan ay nagiging tulay upang maisakatuparan ang ating mga plano ng may husay at katatagan. Ang bawat oras na ginugol sa pag-aaral at paglinang ng kakayahan ay nagdadala ng lakas, kumpiyansa at mas malalim na pag-unawa sa sarili. Si Marcus Aurelius ay nagsabi na ang taong may pinag-aralan at may kakayahan ay may sandigan na hindi matitinag ng anumang unos o pagsubok. Ang pagpapalawak ng kakayahan at kaalaman ay nagbubukas ng pinto sa mas malalaking oportunidad at mas mataas na antas ng pag-unlad. Kapag naiintindihan natin ang halaga ng bawat aral at pagsasanay, nagiging mas responsable tayo sa paggamit ng oras at talento na ipinagkaloob sa atin. Ang paghubog sa isip at kakayahan ay nagtuturo sa atin ng tamang pag-prioritize at mas malinaw na pagtingin sa mga bagay na mahalaga sa buhay. Ang kaalaman at kasanayan ay nagbibigay lakas sa ating loob upang harapin ang hamon at gumawa ng desisyon ng may karunungan. Number 7. Paglinang ng matibay na pananampalataya sa sarili. Ang pananampalataya sa sarili ay pundasyon ng lakas at tapang sa bawat hakbang at desisyon sa buhay, sapagkat nagbibigay ito ng tiwala sa sariling kakayahan kahit sa gitna ng unos. Kapag pinagtitibay natin ang tiwala sa sarili, mas nagiging matatag tayo sa harap ng hamon at mas malinaw ang ating direksyon sa pag-abot ng layunin. Ang tunay na pananampalataya sa sarili ay hindi kayabangan kundi pag-unawa sa sariling kakayahan at pagtanggap sa limitasyon ng may determinasyon na magtagumpay. Kapag naniniwala tayo sa sarili, nagiging mas maayos ang ating pagharap sa kabiguan at mas bukas ang isip sa pagkatuto mula sa karanasan. Si Seneca ay